pang-apat na kasunangalingan sa 2027 daw. Lilipat na yung rocket. Hindi pa nga natapos yung train doon sa Mindanao. Hindi pa nga natapos yung train doon sa sa ilalim ng lupa. train natin, subway, yung sa Bicol. Subway. Yung subway natin, hindi pa nga natapos. Tapos, in 1 year's time, you can launch already a rocket. Ang galing talaga nung lumipad sa alapaap ng ating presidente. Nasa alapaap! One of the things that you should do first before calling the joint session in order, I ensure that there is a quorum. Oo, walang quorum yung Senado kahapon. Binoykot siya ng majority of the senators kasi 13 yung wala. Ibawas na natin yung tatlong nasa kulungan at nasa bundok. Oo. Yung SONA, kinakailangan hindi maging sana. Kasi po, state of the nation yun, hindi po yun para sa hinaharap, kundi sa mga nagawa. We have to be fair. Marami pong tama na iniulat ang ating Pangulo sa atin. Palagay ko with regard to education, for example, yung mga na-promote at na-hire ng mga teachers, okay yan. Yung pag-introduce ng AI sa agrikultura, yung pag-alis ng mga fees sa mga online transactions, maganda yan. Maganda lahat yan. Pero kung mapapansin ninyo, yung mga pinaka-critical na usapin ay parang sadyang nanatiling malabo. Halimbawa, wala po siyang binanggit na mabigat ukol sa kanyang pinsan na si Romualdez. Alam ko ang reaksyon ng iba hindi raw siya pangulo ng kanyang pamilya, etc. Pero hindi pa rin malinaw kung talagang kakasuhan na ba talaga itong si Romualdez o hindi. Dahil pwede namang linawin na lang, sabihin na talaga kung talagang kakasuhan na siya at hindi lang po si Romualdez, kundi yung mga kontraktor na nandun sa harapan niya nung araw na yun. So, walang binanggit na malinaw ukol doon. Pangalawa, hindi niya rin in-address yung mga senador na hinuhuli. Kasi kung meron siyang pagtutol o kaya hindi siya sang-ayon doon sa nangyayari na yon or hindi siya kasabwat doon, dapat may binanggit siya ukol kay Bato, kaila Marcoleta, kahit si kaila Defensor at yung mga namimintong kaso kaila Alan Cayetano, etc. Meron din siya mga hindi binanggit ukol sa matagal nang pinag-uusapan ng mga legislated wage hike. Which by the way, I have reservations about that, no? Pero hindi niya binanggit. Mabibigat po yung mga usapin na yan. At finally, hindi ko gusto yung isinusubo sa atin basta-basta yung Pax-Silica. No, hindi ko po talaga gusto yun. Dahil po yung Pax-Silica is not a treaty. Hindi po yan treaty, hindi yan tratado. At sana hindi mawala ang atensyon nyo dahil importante to. Yung Pax-Silica po, hindi natin kailangan alamin yan. Kaya nga si BP hindi niya inaalam, di ba? Hindi niya inalam yan kasi ang Pax-Silica is simply a business proposal. Ang akala ng iba, yung Pax-Silica ay isang simpleng pagtutulungang ekonomiya ukol sa AI. Ang hindi po alam ng iba na potentially yung Pax-Silica could be perceived by some of our Asian neighbors as an economic alliance against them. Therefore, hindi tayo basta-basta dapat sumali sa Pax-Silica kung meron tayong mga karatig bayan na ma-threaten sa pagsali natin dyan.
Hindi ko sinasabing masama ang PAC Silica. Ang sinasabi ko is it does not have the strictures of a treaty. It does not have the protections of a treaty. It is not a treaty. It is a business proposal. Tama? So, para sa akin, yun yung mga glaring doon sa SONA na sa isang banda may mga hindi siya binanggit na dapat binanggit. At pangalawa, yung binanggit naman niya, tulad nga nung PAC Silica, ay parang hindi pa naman nakukonsulta yung buong bayan, ay parang inihahain na as a kumbaga, foregone conclusion na parang sure na yan, mangyayari na yan. Marami pa ako masyadong thoughts about the SONA. Pero for now, ang overall theme ng SONA ay mas marami yung sana. Yun lang po. Maraming salamat, Attorney Jimmy. Also, ang SONA dapat hindi sana. Tama ba? SONA. SONA. Sana. Kaya nga dapat, ang ating pong paninindigan ay makinig sa mga pangako at mga nilalatag. Ngunit sana totoo. But anyway, ngayon naman po, para kay Attorney Yvette Contacto, actually, ang nasagot na ni Ka Jimmy, at sabihin ko pala dapat kay Ka Jimmy, bilang EBP or our EBP, ano ba ang posisyon ng EBP office sa mga prioridad ng SONA? Pero mas malinaw yung paglatag niya na ang SONA dapat hindi po sana. So, hindi naman nila in-spell yung SONA ng sana. Buti naman, no? Baka in-AI din yun. Alam niyo mga kababayan, maraming nakakatawa na mga usapin na mga naririnig tayo sa mga nilalatag sa kaliwat kanan. Pero ngayon na po ang dating ng mga usapin sa kaliwat kanan, hindi na po nakatutuwa, nakakakilabot. Kasi ang lagi na lang biktima dito, ang mga Pilipino umaasa sa makatotohanang solusyon sa mga problemang kinakaharap ng ating bayan. At ngayon, Attorney Yvette, ano po ba yung dapat bantayan natin sa legal at governance po ngayon? At this stage kasi, this is already the 5th SONA, no? Ng ating Pangulo, no? So na lang. Isa na lang. Pero, etong pang-5 kasi na to, dapat nag-build up na no? Yung mga gains, anuman yung mga naging accomplishments ng current administration. Yun, personally, yun ang hinahanap ko. 5 years na po natin silang sinusweldohan. Ano ang resibo? Yun ang inaantay natin. But ang lumalabas, ang naging report na na naging tanyag as their accomplishments, number 1, in terms sa education, meron na daw pong lapel na microphone sa mga teachers. And if you will care to look at the budget, aabot ho yung lapel na yon up to almost 500 million worth, no? For almost 800,000 teachers po yata, 800,000 pieces. And yet, walang document supporting that. Yun ba talaga ay nakaabot? But it was reported as an achievement. Second, ano yung isang pinagmalaki? Etong pagkukulture ng enoki mushrooms. Enoki mushrooms. Ganon ka simple. Hindi varied yung economic reforms para masustain yung livelihood ng ating mga kababayan except for this small sector ng pagre-raise ng enoki mushrooms. And also yung yung Country. yung Naging mushroom country. naging mushroom country tayo. 1 peso terminal fees, yung single electric ferry, borrowed rocket, no? Masyadong maliit, and then hindi naglarawan paano na build up yung 5 years na nandito sila nakaupo. That one to me speaks about governance, no? When you do not have the numbers to show to the Filipino people, you come up with this small things na hina-highlight mo on your SONA.
we're expecting greater things from our President, being the father of the family. Nagkulangan po ako, no, in terms of governance, ano ang state ng ating law and order? Meron po ba kayong nadinig? Kasi I stand corrected, no? Kung meron po kayong nadinig. That one, hindi ko po gaano, especially yung mga, in light of what has been happening in our country, no? The past few weeks and the past month previous month before this, SONA. Wala po ako nadinig on that. Wala akong nadinig on how to address yung drugs. Yung drug war. Kung meron mang drug war, ano ang stand na, ano ang tawag mo nito, ano ang situation yan ngayon. Wala rin hong malinaw na pagbabalita in terms of economic reforms at saka kung paano tayo lilikom po ng pera, no, para ma-sustain din yung sinasabi niyang mga magpapadala ng rocket sa space, no? And then yung gagawin niyang mga ibang mga yung ibang hindi kasi may naano kay Ka Astra, which is very touching to me, no? It may be funny pero it really struck my heart, no? Kasi when the president mentioned about yung enthusiasm niya na makapagpadala tayo ng rocket no, sa space in 2027, may naglabas ng cartoons, no, na isang mahirap na pamilya at ang kinakain nila ay piraso ng maliit na rocket at yun ang kanilang tanghalian. Masakit ho for me, no, to see na meron tayong ganitong priorities pero hindi pa natin na-address yung mga kakulangan sa sikmura ng ating kababayan. Sana po nadinig natin, no, ang kanyang stand. One, pagsabihan ang Kongreso na huwag gagalawin ang magiging budget ng presidente.